Talaga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Sakto na mabali papunta mamot-tama. Alo pag wine na nag-alala mo tama-mo-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Di school every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Like save more, live. Alice better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, tibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Talaga Home Depot. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa
Hello mga ABN friends and family. Happy to be with you this Wednesday afternoon. Before we start, pray po muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and you shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So today is Wednesday. Before we start with our program for today, our episode natin, i-greet ko muna ang aking youngest sister ng very very happy birthday to you, Miles. Nandyan siya sa other side of the earth. I'm sure she's celebrating. Nandyan po siya sa US. Kung hindi man niya ito mapapanood live, I'm sure mamaya mapapanood niya to. Okay, happy birthday to you. From all of us here and from the Philippines, lalong-lalo na dito sa sa Daraga Albay. Okay. Ang topic po natin for today is about the gallbladder diet. May mga nag-request po sa akin na kung pwede daw sa episode natin today is magbibigay tayo ng pagkain or foods that the best foods to eat for a healthy gallbladder. O shout out dyan sa aking kasama sa dietary, si Kuya Randy. Ito na po, may may relative siya na may problem sa gallbladder and kasama din yung sa fatty liver. Okay. So, ano-ano ba ang mga pagkain na pwedeng kainin to have a healthy gallbladder? Para maiwasan ang magkaroon ng side effects, katulad ng malabsorption o hindi masyado ma-absorb ang pagkain, magkaroon ng acid reflux. Acid reflux kasi yung sa Bicol parang nag-aaldab ang tiyan and then minsan yung pain goes dito sa heart. Akala natin may problem na tayo sa heart. Yun ang acid reflux. And then bloated, parang laging busog and hindi laging parang may hangin yung tiyan, nausea and vomiting, yung minsan na nasusuka, and then may abdominal pain, masakit yung sikmura. Sa pagkain ng mga sample na mga ibibigay natin sa inyo ay magkakaroon ng these foods will help in the fat digestion. So, madadigest yung mga kinain na ay madadigest, makatulong sa pagdigest ng fat. Okay. Ano ba ang una sa listahan natin? Flax seeds. Yung iba, hindi masyadong familiar nito. Pero, ako kasi bumibili ako nito dyan. Marami na po baga ngayon ng mga stores na nagtitinda ng mga katulad dyan sa Daraga, yung Best Basics, yung mga nagtitinda ng mga baking products. And then, meron naman sa Legazpi. And also, sa mga grocery, meron din ditong flax seeds. Pero ako, bumibili ako dyan sa Sir, dyan sa may Indian store in front of Amek. Yan ako bumibili ng mga pagkain na katulad nito, may flax seeds siya dyan and then walnuts. Meron siya ng mga ganyan na pagkain. So, ano ba ang tinutulong ng flax seeds? Hindi lang siya, it not only offers fiber, kasi fiber is rich in, flax seeds is rich in fiber. Ano bang ibig sabihin ng fiber? Pag sinabi natin fiber sa tiyan natin, these are the sweepers, yung mga nagwawalis na mga toxins sa ating stomach. Which is essential for healthy digestive system. Na kailangan
maaalis ng fiber ng flax seeds na to yung mga fats na nandito sa ating gallbladder. And also, pwede natin, ang pag-intake nito na flax seeds is pwede din siya na i-blend or parang i-grind. And also, pwede din na yung parang as is na siya. Actually, ang itsura nito ay parang maliliit na yung sesame seeds, or pwede din siya na yung ang description nito ay parang yung linga pero medyo malaki-laki, and it is colored brown. So itong flax seeds na to, shout out pala dyan kay Ma'am Dada, naku, favorite din niya to, si Ma'am Dada Kismorio, favorite niya itong flax seeds. So, pwede siya na i-grind. Yun nga, ground flax seeds could be added sa mga cereals, and pwede din siya sa mga juices, and also yung smoothies, di ba, yung parang nag-a-add tayo ng banana para siya maging matawag na smoothie. Yung different juice combination ay pwede natin madagdagan ng flax seeds para ma-increase ang kanyang fiber content. Parang yung regular intake natin ito, halimbawa, depende kasi sa atin. Actually, wala naman sinasabi dito na pag ma-overdose ka. Actually, ang requirement, or it is, tayo mga women should aim for 25 grams of fiber a day. And then yung males, 38 grams. Kasi kailangan natin, di ba, as I have always been saying, kailangan natin ng fiber sa katawan. So, pag nag-intake tayo nitong, ng flax seeds, nakasigurado na tayo na meron na tayong fiber intake. Kaya, mas maganda if kahit 1 tablespoon of flax seeds. Kung nag-start pa lang tayo, hindi natin masyadong type, or kung minsan kasi there are those na hindi pa masyadong sanay kumain ng mga ganito, hindi mag-start muna tayo sa konti lang. Halimbawa, 1/2 teaspoon para start natin i-taste, tapos ilalagay natin sa mga champorado, sa oatmeal, and then pwede din isabay natin sa juice. Basta pa konti-konti lang until ma-meet natin yung at least 1 tablespoon of flax seeds a day para magkaroon tayo, which is equivalent to 2 grams of dietary fiber. Di ba ang sinasabi natin kanina, kailangan 25 grams. So, meron na tayong 2 grams pag nag-intake tayo ng 1 tablespoon of flax seeds. So, yun ang ating isasabay sa diet natin. As much as possible every day, 1 tablespoon of flax seeds every day. So, bahala na tayo kung saan natin siya isasabay, kung pwede natin siya yun nga, sabi ko kanina, sa lugaw, champorado, sa oatmeal, or sa juice, or sa smoothies. Smoothies kasi yung ang may added na banana. Okay, so that's number 1, yung flax seed. And meron din tayong another na pwede natin isabay is avocado. So, yung avocado, ang kung titingnan natin, or kung halimbawa sa amin, sa studies namin, ang mga potassium-rich foods ay pwede or kailangan sa food na for the gallbladder. So, ang avocado is rich in potassium. So, kung kailangan natin, kung meron tayong problem sa gallbladder, ang isa na isasabay din natin sa pag-intake sa kakainin natin is avocado.
Kasi isa ito na makakatulong sa pag-digest ng fats sa ating sa katawan natin, especially those na may problem sa gallbladder or may fatty liver or may problem sa gallstones. Itong superfood, ang tawag nila dito sa avocado is a superfood na rich in fat and very high in potassium. Kasi ang potassium ay kailangan para sa fluid and electrolyte balance, which keeps us hydrated. So hindi tayo na parang laging hindi tayo yung halimbawa kung nasobrahan tayo ng pawis, nade-dehydrate tayo, and pag na-dehydrate tayo, it's not good. So, ang potassium ay nakakatulong sa fluid and electrolyte balance para mabalance yung ating katawan. Kaya, pag nagkaroon tayo ng problem sa gallbladder, magko-contribute yun na magde-develop ng mga gallstones. Yung gallstones kasi, it's, pag nag-observe po kayo sa mga sa isda, pag naglinis ka ng isda, halimbawa, or sa chicken, meron dyan na parang kulay green, yung mapait, yung apdo, and, yung apdo, yun ang merong gallstones. Kaya, minsan, it's too thick. So, being hydrated keeps bile at right consistency and can help prevent the form of gallstones. Kaya, yung avocado, it really helps in para hindi makapag-form ng gallstones. Kasi pag may gallstones tayo sa natin na problem sa ating stomach, magkakaroon tayo ng mga discomfort. Kaya pag lumaki na yung gallstones natin, yung iba ino-opera, yung iba parang pinapasabog. Parang, I don't know, I forgot the term. Kaya, kailangan din natin mag-intake ng avocado. So, avocado could be taken during lunch sa ating mga salad, or pwede din natin siya isabay sa breakfast. So, yun. Pero, din to, hindi pwede na lagi-lagi kayong, or masyadong madami naman ang kainin nyo na avocado. Meron din siyang sukat. Yung isang medium size na avocado, pwede na half of that na pwede na nating intake for especially for those na may problem sa gallstones. Marami din kasi, di ba, there are different recipes that could be taken using the avocado sa mga ensalada. Pwede din siya ihalo sa yung kanina yung ginawa natin with mango. Mango and avocado. Tapos may mga vegetables. Yung ginawa namin kanina is yung may cucumber, mango, sliced na carrots, and then may singkamas, may apple. Yun ang yung usual na mga combination, and also with celery. Tapos ang dressing lang niya is vinaigrette. Yung vinaigrette is vinegar, tapos may konting oil. So, yun. Yun ang pwede natin siya na parang yung intake natin. Or pwede din na i-blend. Wag na lang natin lagyan ng ng milk. Kasi pag naglagay naman tayo ng milk, magbo-bloated na naman tayo. Iniiwasan nga natin na magkaroon yung mag-increase ang ating fat kasi yung fat pag masyado madami yun na de-develop into gallstones. Kaya nga dapat everything in moderation pa din. So yun, that's already the second food na could be taken with those who may problems sa gallbladder.
Okay, we have the number 1 is the flax seeds, and then number 2 is the avocado. Now, dito naman tayo sa another food na pwede nating kainin pag may problem tayo sa gallbladder and para avoid yung development of the gallstones. Meron tayong mga beans. Kasi a meal high in fat stimulates more bile release. So, kaya dapat konti lang ating intake ng fat. Ang beans ay nakakatulong. It's a plant-based protein na nakakatulong or mag-replace ng mga pagkain or mga animal products na parang kailangan natin ng protein source. So, yun. Kaya nga, kasi magka-cutback na tayo. Pag sinabi natin cutback, magbabawas na tayo ng intake ng mga meats and mag-i-increase tayo ng plant-based diet. Kasi plant-based diet helps to improve the cholesterol level and helps in the reduction of the development of the gallstones. Kaya yung mga, di ba marami naman tayong mga beans na available sa market. Meron tayong munggo beans, may soybeans, ano pa, meron kami isang doon sa kay Sir, dyan sa Indian store. Marami dyan ng mga beans na pwede nating na intake. I forget the name. Yung para siyang munggo, pero iba-ibang, hindi lang siya kulay green, may kulay orange, may parang black, tapos may parang white. I remember when we were feeding mga malnourished children, ito ang mga sinasabay namin sa mga pagkain nila kasi it is high in protein which helps in the body tissues, development of body tissues. Kaya kailangan din natin ng beans. Dati nga, sinasabi noon, ang beans daw, like yung munggo, ay nakaka-develop ng arthritis. Yung mga present studies, hindi naman talaga siya nakaka-trigger ng arthritis. Kung lang, in moderation pa din. Kaya sa lahat ng mga intake natin, everything should be taken in moderation. May isa nga akong friend na doktor na sinasabi nga niya na when we were discussing, and also may isang friend ako din na si Dr. Dex na he's a nutritionist and also a doctor. Professional doctor siya. So, parang they are more sa mga pagkain ang kanilang yung parang mga nire-reseta or improvement of yung sa diets natin. Kaya nga dito yung very important talaga din na knowledgeable tayo kung ano ang mga dapat nating kainin na hindi makakatulong para magumaling ang ating mga nararamdaman. And also yung isang lagi natin sinasabi is that we should eat ng mga pagkain na high ang fiber content. So yung mga beans, isa rin to na mataas ang fiber content. And aside from that, if may problem tayo sa gallbladder, hindi naman pwede na hindi na tayo kakain ng protein source. Kaya itong mga beans na to is one of the high source of protein which is plant-based. Ayun pala, lentils. Lentils ang tawag doon. Yung parang dyan sa Indian store, may mga iba-ibang klaseng beans yun. Maliliit lang siya. Para siyang munggo. Pero may mga different combination, iba-ibang color. Parang nakita ko may kulay orange, may kulay parang black, tapos may parang brown. So, lentils, ang pagluto namin nito is binababad muna na, parang munggo, ibababad muna siya overnight, and then, sa morning, saka na lang natin siya lulutuin.
may mga iba-ibang recipes naman in cooking these lentils kasi kailangan din nating masanay nga na more on this plant-based diet pag may problem tayo nga sa gallstone. So, parang eliminate natin muna ang eating of the meats, especially mga fatty na mga meats. Pero kung talagang hindi natin kaya, and we, talaga na-acknowledge naman namin na there are those patients na talagang hindi kaya. So, slowly cut back na lang. Dahil yun nga ang lagi natin sinasabi din na, sabi din na ating mga friends na doktor na, especially those na yung sa psychology kasi pag diniprive mo ang sarili mo ng mga gusto mong kainin or halimbawa nito kaya siya nagkaroon ng gallstones dahil sobra siyang mahilig sa mga meat, yung mga matataba. Meron ako sa niya na ganyan na alam na talagang grabe siyang kumain ng karne and lalo na with yung oily pa, yung fats, may mga fats pa ang kanyang kinakain. Kaya nagkaroon din siya ng gallstones. Kaya slowly mag-cut back tayo on this favorite food and until ma-meet natin na at least man lang matchbox na lang ang kakainin natin. Which is, depende kasi sa requirement ng gaano kadami ang dapat mong kainin na matchbox size ng karne. So, usually sa mga lalaki, mga 4 to 5. And also, minsan, for the whole, for one day, ang kailangan natin ng source of protein is around 8 servings. So, isang matchbox, that's already 1 serving. So, kung gusto mo pa rin kumain ng karne, so, kumain ka ng isang matchbox size na lean pork and then the rest is plant-based diet na. Plant-based na mga pagkain na ang include mo sa diet mo. So, kasi kung hindi mo pa siya kayang eliminate. So, slowly cut back lang. Okay, so yun. Plant-based proteins. Yun, which is a good source of fiber. So, fatty food such as fried food, cheese, ice cream, and meat should be consumed in moderation after cholecystectomy. Yun, inali na yung yung gallstones kasi na-develop na. So nung nawala na nga yung kanyang nung inalis na nga yung gallstones niya and then yung inalis na, there are instances na inaalis na rin yung gallbladder, hindi ka na makakakain or cannot adequately digest fats, which could result to malabsorption and diarrhea. So, halimbawa, katatapos pa lang ng alisin or nagpa-opera ka ng gallstones and talagang hindi mo pa rin ma-prevent na hindi ka kumain ng mga pagkain na high in fats. O ang mangyayari niyan, hindi na, since wala ka ng inalis na yung gallstone o inalis na yung gallbladder mo, hindi na niya ma-absorb yung fats, kaya magkakaroon ka na ng diarrhea. So, kaya kailangan talaga na natin ang sarili natin, parang magma-mindset tayo na hindi lang dahil gusto natin yon, favorite natin yon, yun ang yung parang sabi nga nung isang friend ko, shout out diyan pala sa aking friend si Reynard, lumabas na siya sa hospital. I'm sure paano na yan, pagaling yan. Yun yung sinasabi niya na and also may isa rin pala ako nakausap na yan, may mga gamot naman, kaya okay lang na kumain ng mga bawal. Pero, kailangan natin isipin that prevention is better than cure. So, mas maganda na para ma-prevent natin ang magkasakit, so, ika-condition na natin ang mind natin na, especially dito nga sa may problem sa gallstones, ika-opera pa lang ng gallbladder niya, gusto na yung kumain ng fats.
fatty foods. Sabi niya, kasi may gamot naman. So, that's not right. So, dapat, we should, dapat mag-mindset na tayo na, para kasi tayo din naman ang mahihirapan pag hindi na-absorb yung fats ng katawan natin. So, talagang, sorry din sa mga kumakain. So, talagang magkakaroon tayo ng diarrhea. So, let's now go to another food na kailangan ng persons na may problem sa gallstones. Oranges. These are the vitamin C-rich foods which is needed to have a healthy gallbladder. Ano ba ang mga vitamin C-rich foods? Yung mga citrus, yung mga dalandan, calamansi, poncan, sangkis, and also yung berries. Berries are also rich in vitamin C na kailangan din ng pag may problem tayo sa gallbladder. Kaya nakakatulong din to ng na hindi totally ma-develop ang gallstone sa katawan natin. Kaya dapat we should always make sure na nasa diet natin ang pagkain ng mga vitamin C rich foods. Pero kung talagang hindi na maiwasan na talagang kailangan ng operahan ang ating gallbladder, so yun, ito na lang ang mga dapat natin after the operation. Ito naman ang mga dapat natin nakainin. Yun, ito, ang isa dito is the oranges because it is rich in vitamin C. Okay. O ano pa ang idadagdag natin na pwede nating kainin? Bitter greens, ito yung sinasabi ng mga papait na mga pagkain para magkaroon ng healthy fat digestion, para ma-absorb ng katawan natin ang mga fats. So, sinasabi dito, ang pagkain ng mga mapait na mga pagkain katulad ng okra, ayan, yung mga ampalaya, ay makakatulong para para maging healthy or ma-absorb ng katawan natin ang fats. So it also helps in the sa ating fat absorption. Sinasabi dito, bitter is better. Ibig sabihin, pag mas mapait ang ating kakainin, mas maganda yun for those na may problem sa gallstone. Dahil nga, di ba pag ma-observe natin yung gallstones or actually even sa atin o sa katawan natin, for those mga nagpa-opera, ang color talaga ng gallstones is dark colored green. Yun. And then, di ba may pag naglinis kayo ng isda, may colored dark green dyan. Yun ang apdo. Yun, mapait. So, ang sinasabi dito is bitter foods stimulate the digestive juices and healthy bile production. The more bitter, the stronger the digestive action it created. Kaya, mas maganda kung ang kakainin natin ay mas mapait. So yun, shout out dyan sa mga magagaling kumain ng mga ampalaya na mapait. Siguradong hindi sila magkakasakit sa gallstones kasi isa ito na nakatulong sa pag-digest ng fat sa ating katawan kaya hindi nagkakaroon ng development of the gallstones. So talagang mas mapait daw ay mas better. Okay, another naman na pwedeng kainin ng mga may problem sa gallstones is the dark leafy greens and vegetables. Leafy vegetables. Ang number 1 dito is the malunggay. Na malunggay na nandyan lang natin makukuha sa ating mga neighbors. Nako, shout out dyan sa aming mga neighbors. Okay lang na mag-share ng malunggay. Sabi nga namin, sharing is caring. Hi, Kalen. Shout out dyan sa'yo. Lagi yung sinasabi, sharing is caring. So, yun. Nag-share kami ng malunggay. Nag-share kami ng mga ampalay. Ay, ng
mga gulay namin dyan, like yung papaya. Yan. So, maganda na if we have problems sa gallstones, we should consume dark leafy vegetables, especially malunggay. Meron din dito na spinach and broccoli. Kaya lang medyo spinach, medyo expensive yun and broccoli. So, dito na lang tayo sa malunggay. Pareho din naman sila na rich in magnesium which could help in our gallstones. Sa development ng gallstones sa ating katawan, or this is a gallbladder diet. So, yung malunggay leaves, talaga makakatulong yon sa ating gallstones diet, sa pag-consume natin ng pagkain na makakatulong sa ating gallstones or sa gallbladder. Pumpkin seeds. Ito yung seeds ng kalabasa. Rich also in magnesium. Yung mga kasi ngayon meron akong mga binibilihan dyan sa online. Meron kaming sunflower seeds, merong walnut, merong pumpkin, may sesame, flax seeds, yun. Inahalo-halo lang natin yun. Pwede na natin yung papakin. Yun ang nilalagay namin sa salad namin sa evening. Shout out dyan sa aking si best friend Clem. Yan. Mahilig yan sa salad. And every morning, ang salad na piniprepare ko sa kanya is ampalaya and cucumber. Yun, everyday, yan. Meron siyang combination of ampalaya and cucumber. Kasi nilalagay lang ko lang dyan is yung suka lang and a little bit of oil, minsan apple cider vinegar with black pepper and with salt. Yun na yun ang kanyang laging breakfast. Hindi naman niya nakukonsume yung na maraming yung maraming ampalaya at saka maraming cucumber. Ini-slice ko lang siya yung i-consume lang niya during the day. Tapos ilalagay ko na lang ulit sa ref, covered with paper, malinis na papel, and then, kasi minsan pag hindi maganda ang storage natin, o madali lang siyang masisira. So, maganda na tatakpan natin siya cover natin ng paper na malinis. Or, even yung mga yung sa pinagbalatan or pinagbalutan ng mga brown paper ng mga pagkain dyan sa fast food, yun, maganda yun. Kasi, at least, paper, made of paper yon. O ano pa ang isang, na pwedeng intake, which is very important. Yun, tubig. Water, staying dehydrated is important for many health aspects of health and well-being. Kaya, ang water talaga is really very important. Kaya, di ba, based on the study, 75% of our body is composed of water. Kaya dapat lagi tayong iinom ng water, which is at least 1 to 1.5 liters a day or 8 cups of water. Hindi naman dito kasama yung mga yung sa may problem sa kidney, kasi sa kidney talagang total intake of liquid na water nila talagang mini-measure yon. So, for those na wala naman problem sa kidney, we should take as much as marami na water. Actually, alam ko, may isang friend ako na nakaka-consume na 2 liters of water. Shout out pala dyan si Kalen. Ako, magaling din to sa water. And also si Ate Hera. Ate Hera. Shout out pala dyan sa'yo si Ate Hera and Ate Cams dyan sa Angono. And then sa aking kapatid dyan sa Binangonan. And then sa aking si student Kim Marlene. So, pupunta ako sa Manila tomorrow. Mag-attend ako ng may seminar kami. So, magda-drop by ako sa kanila and matagal na din ako hindi nakapunta ng Manila. Sana ay hindi ako magkaroon ng problem dyan sa traffic. Okay.
So, yun. Na-remember ko lang kasi yung aking dalawang, kiddo, si Ate Hera and Ate Collins de talagang magaling silang uminom ng water. So, ganun dapat ang gawin natin sa ating mga kids natin na dapat magaling silang uminom ng tubig. And also the last one na pwedeng kainin ng those may problem sa sa gallbladder is sugar beets. Nako, itong ating favorite, isa sa always favorite natin na sugar beets sa mga salad, sinasama namin ito. And then yung mga drink, sa mga fresh juices na sinasama, lagi kaming meron ito, combination of sugar beets, apple, and carrots. Shout out pala dyan kay Sister Celeste. Nako, favorite din niya ang sugar beets, apple, and carrots. Minsan it's a combination, minsan naman apple and carrots, beets and carrots, beets and laging may lemon. So, yun. So, those are the foods na pwedeng kainin for those na may problem sa gallbladder. So, ano po ba yun? Flax seeds, avocado, beans or lentils. We have the oranges for those that are rich in vitamin C. And yung may mga mapapait na mga gulay. Yan. And then the dark leafy vegetables, sugar beets, and most especially yung water. Yan, dapat laging tayong iinom ng maraming tubig. So, which water really helps in the body detoxification. So, we still have, ilang minutes pa to? Mga 10 minutes pa. Meron kasi isang nagpapa-request lang nitong body part detoxification, yung mga oras na nagdi-detoxify ang ating katawan, which is from 9 to 11 p.m. Time for eliminating unnecessary toxins. Detoxification to ng ating katawan. Kaya dapat, we should be in the relaxed stage. Dapat, hindi na tayo kumakain sa oras na to. So, for those na mga natural ang ating yung sa habits natin, yung nandiyan lang naman tayo sa bahay. Kasi yung iba, di ba, sa call center, so iba ang nila, iba ang body clock nila. So, for those tayo na natural ang ating body clock, so 9 to 11 p.m., dapat wala na tayong kinakain. Kasi dapat naka-rested ng ating body. So, 11 p.m. to 1 a.m., ang nagdi-detoxify naman ito is the liver. So, dapat by 11 to 1 p.m. natutulog na tayo ng mahimbing. 1 a.m. to 3 a.m., nagdi-detoxify naman ito ang gallbladder natin. So, kaya kailangan naka-rest din tayo nito. So, para ma-detoxify ang ating katawan from 11 p.m. to 3 a.m., dapat maganda ang tulog natin dyan. Para maka-proper ang detoxification. From 3 to 5 a.m. naman, ang heart and lungs naman ang nagdi-detoxify. So, ma-observe natin may severe coughing tayo during this time. 5 to 7 a.m. naman, ang nagdi-detoxify nito is the colon and the kidney. So, ito naman ang time na yung time for empty our bowels. So, that's from 5 to 7 a.m. So, from 7 a.m. to 9 a.m. naman, this is the absorption of the nutrients in the small intestine. So, dapat by this time, na kumakain na tayo ng breakfast. So, yung time na kumain tayo ng breakfast should be at 7:30 a.m. Dapat nakakain na tayo. Or mas maganda from 6:30 to 7:30 a.m. That's the right time na kakain tayo ng ating breakfast. So, kaya itong mga oras na to, from 11 to 3 a.m., dapat
talagang masarap ang tulog natin para yung ating katawan ay makakapag-detoxify ng mabuti. So, bago pala tayo mag-end, ay magsha-shoutout muna ako sa ating mga friends dyan. Si Ma'am Faye Tabliso, and also si Zen Mel, nako, yung napakagaling na Zumba instructor natin. Shoutout din po kay Ma'am Tess Ranyola, ang napakabait din na former business center owner ng First Vita Plus. And then si Ma'am Marie, shoutout din po dyan sa inyo. And then si Ma'am Doris and si Ma'am Gina. And lalong-lalo naman sa mga kasamahan ko sa Divine Mercy Apostolate. And also yung mga kasamahan ko din sa Legion of Mary, lalong-lalo na po kay Sis Ophel. So very generous po siya. Marami naman siyang pinamimigay, dinodonate ng mga rosaries, and kami po ay gumagawa din ng mga devotional materials, Divine Mercy laminated images. So mag-message na lang po kayo. And also din sa aking mga friends, ABN Friends and Family, kung kailangan nyo po ng pangapagkain para sa inyong mga nararamdaman, you could also always message mo po dito sa aking FB page, and also din dito po sa ABN Broadcasting Network. So, before tayo mag-end, lalong-lalo na tayo magpapasalamat sa ating kay Sir G, ang ating General Manager, and also kay Ma'am Zell sa Daraga Home Depot. Thank you and also sa ating mga sponsors, nako, makakalimutan ko pa, sa ating mga sponsors na lagi nakasupport sa ating mga programs. And also, I would like to thank also ang ating technical on board, si Sir Jonathan. Maraming salamat. And also, sa ating mga relatives, sa ating mga friends, mga ka-ABN, mga ka-FB, friends, and also yung mga kasamaan ko pala, lalong-lalo na dyan sa UST Dietary Hospital. Shout out din po dyan sa inyo. Sa UST Legazpi. Sa aking mga students pala, meron naman tayong load ng magti-teach naman tayo this first sem ng Nutrition and Dietetics. So, see you again sa mga nursing students, and thank you sa ating sa CHS department. So, hanggang dito na lang po. See you again wala pala ako sa Wednesday. Nasa Manila ako. Mag-message na lang po kayo sa akin. See you the following Wednesday kasi wala ako sa Wednesday. So, dito lang po, and thank you and bye-bye. Wala ako sa Wednesday. Wait pala. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
hangin at paligid na malinis.